Hi guys! Good morning! Welcome back na naman dito sa ating panibagong vlog. And for today's video, nasimula na nga ang aming project for this month. Panahon na talaga para palitan tong tiles namin. Tingnan mo naman yan. Dulot po yan ng paglilindol sa Davao City nung nakaraang buwan. At habang tumatagal, mas lumalaki yung sira niya. At para maiwasan ang disgrasya, syempre pagawaan na natin agad. At nakabili na rin kami ng tiles para papalit dito. At nililipat na nga nila yung mga gamit namin doon sa labas. Nako, magmumukhang jungle na naman yung labas namin. Isa pa tong sofa namin, sobrang old na. Tingnan mo naman ang dugyot na niya. May plano na rin akong ipaayos yun. Pero syempre, unahin muna natin tong sahig. At itatabi ko lang muna tong mga gamit ko. At mabuti na lang talaga, meron akong paglalagyan nito. Marami na pala akong naiipon ng mga libro, hindi ko naman binabasa. I mean, yung iba hindi ko pa natatapos basahin. Yung mas marami pang time kaka-Facebook kaysa magbasa, sorry na. At may bago akong plano, gusto ko alisin ko na lang yung cabinet dyan. Para maaliwalas tignan yung living room. Paano naman? Kahit anong arrange ko, crowded pa rin. Kasi cute naman talaga tong munting bahay namin. Gusto ko pa naman sana yung aesthetic na bahay. Pero paano ba yung aesthetic yan? Imang dami mo ng anik-anik eh. Yung sa floor pala guys, gusto ko sanang ipaayos lang yung mga nasira. Pero sabi ng mga workers, kailangan daw ayusin lahat. Mga 60 pieces lahat ng tiles na nabili namin. Doon muna tayo sa affordable lang kasi hindi pa natin afford sa ngayon ang mamahaling tiles. And manifesting, sa susunod na mga taon, magkakaroon na rin tayo ng mas malawak na living room. Basta wag lang tayong sumukong mangarap habang buhay pa tayo. Libre lang naman mangarap. Kung mangarap ka rin lang naman, taasan mo na be. Syempre, sabi ni Mr. Chinkitan, walang imposible basta sabayan mo ng sipag, tiyaga, karunungan at diskarte. Chinkitan yarn. Marami na talaga akong natutunan kay Mr. Chinkitan. Ang pag-a-apply na lang kulang. At manifesting, lahat tayo magiging successful basta wag lang tayong makinig sa mga negative nating mga kapitbahay, mga kaibigan o tsaka mga kapamilya. Gulatin natin sila be. I-post natin yung bahay nila sa marketplace. Charot lang, seryoso ko naman. Sige na, back to work. O ayan, natawa ako sa table namin. Ngayon ko lang alam na para pala siyang manananggal. At nalilito ako dito. Saan ko ba talaga ilalagay yung chair ko? Tinry ko siyang ipasok sa room. Oh my god, hindi kasya besh. Wala na akong ibang choice kundi ilabas siya. Pang CEO pa naman tong chair ko. Millions na lang talaga ang kulang. So ayan, binuhat na nila yung lagayan ko ng bedsheet. At nagsimula na nga silang tanggalin tong mga tiles na to. Ganito pala nila ginagawa. Ngayon ko lang din nakita, no? Hindi tayo expert yan. Madali lang pala siya gawin guys. Madali lang tignan. Pero mabigat pala yung isang tile. Apakainit nga naman sa labas. How much more dito sa loob? Sigurado ko meron naman talagang maliligo dito ng pawis. May mga bintana naman pero hindi talaga napapasukan ng hangin. So yung electric fan andun sa kwarto. Tinago namin kasi nga maalikabok at hindi na nga kinaya ng tiles. Nag-crack na talaga siya. At bubuksan ko na lang to mga bintana guys. At saka i-remove ko na rin yung screen para naman kahit papano merong hangin na papasok. At good luck sa aking kortina pagkatapos ng proyekto na to. At panahon na naman para mag-change ng kortina. At syempre, na-check out na natin yung pampalit natin dyan. Naku, ang tanda ko na, mahilig na ako sa kortina. At na-attract na din ako sa mga gamit pang kusina. Ganon din ba kayo or ako lang? Ganito lang siguro kapag nasa online na yung work mo. Wala ka ibang ginagawa kundi pagandahin yung bahay mo. Minsan na lang din lumalabas kasi lahat ng mga kailangan nasa online naman. Good luck na lang talaga sa aking paglilinis pagkatapos ng project na to. Si kuya lang talaga malakas. Parang wala lang sa'yo kuya, ang bigat kaya niyan. At syempre, ganyan naman talaga sila, mga sanay na. Napaka-alikabok talaga pero wala akong cover sa aking monitor. Pero okay lang yan, hihipan ko na lang yan guys, don't you worry. Kasi pag matapos to, isang pang malakasang paglilinis talaga. Ako lang naman yung maglilinis kasi may work naman yung kapatid ko. At ayan, ililipat ko muna itong nag-iisang plant ko na binili ko pa talaga sa province namin. At tinanggal ko na rin yung stand ng aking CPU, baka kasi matumba siya. At saka yung cord ng wifi, and then of course, mga saksakan dyan, ng mga karugtong na ng mga buhay-buhay natin, no? Ng mga saksakan, may extension wires. At saka may kabigatan din yung table ko. Totoong kahoy yan guys. At saka mayroong mga anik-anik dyan sa mga ilalim ng mga drawers ko. Isa pa tong lagayan ng TV ko, napakabigat din yan. Not very cute. See, itong mga ants, no? Namamahay talaga sa bahay namin. At kaya pala, hindi sila nawala-wala itong mga langgam na to kasi meron din silang bahay dito. Minsan, nagtataka ako, saan ba talaga to sila galing? Sa bigat ng stand na to, dapat 2 tao talaga. Isang frustrated singer kasi itong auntie nyo, kaya may pa-speakers ang person. O ayan, nagmukhang bodega na yung labas namin. Baka sasabihin ng mga kapitbahay ko na nagpapagarage sale na ako. Ay grabe, tirik na tirik talaga yung araw nito guys. Masusunog talaga yung rejuve mo. Pero hindi na ako nagre-rejuve. Yan pala yung mga bagong tiles guys. At saka itong mga lumang tiles, ilalagay nila doon sa likod. Grabe, ang layo-layo naman talaga yung nilalakbay ni kuya. Ayan, marami pang sampay. Sana wala kami nakitang panty dyan. May naghihintay din pala kaming tutupiin. Nagtaka ako, bakit hindi dumaan si kuya dyan sa kabila? Ay kaya pala, meron kasing bisikleta dyan nakaharang. So, baka nahiya si kuya na ilipat yung bike. Para dyan na lang siya dadaan, diba? Ay, iwan ko
ko ba, bakit naman meron kaming bike? Hindi naman ako marunong. Ang gumagamit lang dyan si Papa. Every December lang naman si Papa nandito. Heto na naman si husband. Hindi talaga siya mapakali kapag may nakakita talaga siyang ants. Tingnan mo naman dyan, nagbahibahayan. Pero sabi daw nila, pag black ants, maswerte daw yun. Pero pag red ants, malas daw yun. Ano ba talaga? Kasi kung black ants, ayan, yes, swerte naman kami, chares. Pero hindi ako naniniwala sa swerte guys. Kahit marami ka pang black ants dyan or pampaswerte na nilalagay mo sa bahay mo, wala ka namang ginagawa, di ba? Puro nega naman yung mga iniintindi mo. Parang wala lang din, di ba? Opinion ko lang naman guys, di ba? Sa inyo pa rin nakasalala yung future ninyo, di ba? At may natutunan ako guys, sabi nila, kung ano daw yung buhay mo ngayon, mga bunga daw yun ng mga desisyon mo dati. Tama ba ako? Kasi agree ako So anyway, ang dami ko namang sinasabi. Ito pala yung lunch namin guys. Ginawa ko to noong gabi pa para init-init na lang. Ang tagal-tagal na pala tong slow cooker ko. Kadalasan dito ako nagluluto ng beef. Lalong-lalo na pag magbubulalo ako or magkakaldereta, dito ko niluluto talaga yung karne. Pinag-overnight ko, tapos kinaumagahan or kinabukasan, nilalagyan ko na lang ng mga sahog or ililipat ko na lang doon sa kawali para doon ako magigisa ng mga ingredients. Diba? Mas mapadali ang buhay. At ito na nga ang kaganapan sa bahay ni Kuya. Napaka-jungle na niya. Suksok dito, suksok doon. Mga tao pa ba itong mga batang to? Hindi marunong magligpit? At dumating na nga pala yung parcel ko na in-order ko sa TikTok. Isa itong power bank. Very cute na power bank kaya napa-check out ko. Actually, gamit-gamit naman talaga siya. No? Kung meron mong mga bagay dito sa bahay, dapat marami ako power banks talaga. Kasi madalas magkaka-burn out dito sa Dakbayan, sa Durian. So ayan, nasimulan na nila. Yung kulay pala lang tiles guys ay hindi yan siya white. Beige yan. Beige or ivory something. Pero yung description ng color is ivory. So match din naman siya sa sa ceiling and of course sa walls. At para naman maaliwalas at malinis tingnan, kasi nga 'di ba, maliit tong bahay namin. And tada! Ito na pala yung progress, guys. Ito na yung first day na natapos nila. Inuna nila yung gitna para may madaanan kami. Kasi kinabukasan, dyan naman nila ililipat yung mga gamit dyan sa gitna. At may mga tiles pa na hindi natatanggal doon sa pinaglalagyan ng mga ref namin, and then of course papuntang CR. At sobrang ingat na ingat talaga kami guys para hindi maapakan yung bagong tiles talaga. Nako naman. At ito yung itsura sa labas guys. Of course niligpit nila baka kasi biglang umulan. Nag-request na rin kami na bumili si Kuya ng trapal. Ewan ko ba anong Tagalog ng trapal. At dito rin nila nilagay yung semento para hindi mabasa. Hinahanap ko yung chair ko. Saan kaya nila nilagay? Sinisilip-silip ko dyan. Iwala naman dyan. Kinabahan ako bigla. Iwala naman doon sa loob. Hindi ko kasi alam kung saan nila nilagay kasi maghapon akong natutulog, and then hindi ko alam kung maghapon din man nakabukas yung gate. Naka-off pa naman yung lights. Andito lang pala siya. And then after namin maghapon na nagpa-ice cream na kami. And she's ready to pay her bills na din. That's all guys. Stay tuned for part 2. Bye!